Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Biyaheng Alfonso, Cavite tayo ngayon para bisitahin ang espesyal na farm ni Dimples Romana. Hello, Karen! Hi! Welcome to My our Alfonso gosh. farm. This is a beautiful property in Alfonso, Thank you. Cavite. Thank you, thank Tapos you. when did you get this? na? This one we got when Kali was about 4 or 5 years old. Tapos now that the boys are growing up together, lagi kami dito. Okay, gaano mga kalaki dogs. ang farm na to? This is about mga 7,000, 7,500 square So more meters. than half a hectare. Yes, that's right. And what made you want to buy a farm? Kasi my husband is very simple. He likes going to local palengkes. He likes taking care of animals. He loves crops and growing things. So, ito yung pinaka naging investment namin sa una. So nung binili mo ito, lupa lang ito? Ay, lupa lang. Oo, wala. Oo. And pinatayuan mo to? Pinatayuan Punta na natin tong Oo. parang villas to na may mga bunk beds sa loob. Oo. At dinidevelop Ilyo, mo pa. say hi! Hello! Ilyo, say hi! Ate B, angat mo si I. Asan ba? May anak ako eh. May anak nga pala ako. Nakasama. Hello! cutie! Hi! Kulot eh. Oo. So, So ito wait, pinatayo mo ito at dinidevelop mo pa rin? yes, ongoing development kasi depende rin sa pangangailangan ng pamilya. Ayaw mo din naman na magpagawa ng pagawa tapos hindi naman nyo Oo. gagamitin. Anong gagawin mo dito? Airbnb? We Paano? plan to do an Airbnb but more like farm for rent. Kasi para isang buo na sa inyo. So gusto niyo magpatintero sa gabi, magluto, magsayawan, kayo Oo. lang ang laman. Oo, kasi napansin ko may mga Bunk double bed, bunk beds, beds na yes, po oo. eh. And ongoing ang construction. Oo, that's And right. look at this side of the farm, ikwento mo to. Oo. Alright. So, dito, medyo nagbagyo kasi, pero basically, meron kaming mga crops dito. Meron din kaming mga langka, meron Oo. din kami. Sa kabilang side, yung mga pinya natin. Pero tignan niyo po, talagang nagkaroon ka ng yes, mga pods. pods. Oo, that's right. And how did you do that? We had commissioned somebody to help us with the pods, tapos kami na lang yung nagme-maintain. Oo, pero yun ang mahirap dahil pag binabagyo, apektado. Apektado. Oo. Pero okay lang yun kasi kasama sa charm ng farm yung nagde-develop ulit after ng bagyo, okay, gawa tayo ulit. Oo, Susunod. totoo yun. A farm is an ongoing project. Parang you plant, masisira, you plant, yun ang part ng charm ng farm. Yes, oo. Okay, at may pabo. Oo Tingnan mo nga naman, eh. Ang sabi ng pabo, naku. di ba? So, ang farm na to, ang galing, meron kayong mga manok. Oo, Eto, may marami din kaming dogs. dogs. Anong tawag nga doon? Aspin ba? Oo, Aspin. So, yung oo. mga chicken yun, nagpapaitlog ba kayo or no? No, it's just alaga of Kuya Ray, who's actually the parang head caretaker of Yeah. most of our properties. Pero ang ganda nito, malamig. you. Oo. Malamig dito eh, no? Mm-mm, What malamig. makes this property special? Well, by the end of the property, there is a batis that we, nagliligo kami dyan. And also because nasa boundary na kami nung barangay, canopy of trees na yung dulo. Ang ganda doon, no? Oo. Look at Oo. that. Tapos we don't really touch po the trees. Kung ano yung nakatanim, dinadagdagan lang namin. We're not fans of cutting down any kind of plants or trees unless it is harmful to the other plants. Pero parang I don't remember us cutting anything down here. Okay, what has the farm given you and your family? Anong effect? When you have a property na inaalagaan po ninyo as a family, it becomes somewhat of a life project, no? So, iniisip mo, it's just an investment, it's just for money, it's just for business. Pero para sa amin, bilang pamilya, it grows as we grow as a family. It houses our memories together. Dito sa area na to, pag kumakain kami, when Kali was still with us here, bago siya lumipat ng Australia, we built a lot of memories together. And so, pag meron kang property like a farm, na pinupunta-puntahan ng mga anak mo, nasasanay sila at nagkakaroon sila ng hope for the future that they will also build something of the same environment para sa mga susunod ng pamilya. Alam mo naman, Karen, ngayon parang ang problema ng natin ay to build stronger
family Yeah. ties. Oo. And when you have a property that is communal, you share it with your family, Oo. it becomes a weaver of dreams for Ang you galing. and your family. This is the Dimples Romana, guys, Ano ba yan? na dapat naririnig ninyo. So, Yan. pinatayo mo ito. Yes. So, Oh. Okay. gusto namin Tingnan concrete mo, oh, kasi simple. Oh. lang, yung karpintero lang talaga namin ang nag-build. Kasi nga, dapat ang mga anak namin, while they are younger, magka-choice sila on how they want to also design. Oo, and look, so Oo. eto, dito Ito kayo. kahoy to. Ay, apakaraming hinaus na pagkain nito. Budol Oo. fat. Yan, memories. Marami ng pinagdaanan to. Diba? Pero simple lang ang kahoy na to. Ito lang yung usual na nabibili mo lang Oo, no, sa oo. hardware. Ang maganda sa property ni Dimples is this, no? So, from the gate to Yes. here, ito una nyo nabili, it was 2.5. Yes. Okay. And then the rest of the property we just bought on the other end. Ito naman siya. Look at this, guys. Oo. Ang ganda. Ito, may bangin. Oo. So, parang may view. Yes. So, Kanila yan. pati yung mga pinya na yun, Karen, those are part of the other property na nabili din namin that is actually by the Batis. Oo. So, puro pinya yun. So, ang tanong ko, mula dito sa kinatatayuan mo, hanggang saan ang lupa nyo dyan? Ay, malayo pa. Dun Hanggang pa, doon yung- pa sa Batis. Maririnig mo siya actually pag di tayo magsasalita. You hear the Batis and also the birds. Siguro, parang about 1,000 more. Wow. Oo. So, anong plano mo? Tatayuan mo ba ito ng parang bridge or pathway? At this point kasi, in terms of farm development, what we want is to always keep it as natural as possible. Ang Dimples Romana is financially smart. Wow. Why did you decide to buy a farm? Kasi po, itong farm na ito actually was a first purchase after we paid for our own home. No? Yung pinakaunang bahay po talaga namin, ang bumili talaga nun from the bank ay ang in-laws ko, si Mommy Beth at si Papa Boy. Pero nung time na yon dahil breadwinner na po ako, sabi ko kay Boyet, hindi kaya ng pride ko na tumanggap sa kahit na sino. So, kahit family niya or kahit kanino. Pero since in-laws ko naman po to and they wanted, of course, to give the best to my husband and also to us and Kali at that time, gusto nila to give us a home para hindi na kami nagre-renta. So, we did eventually convince our in-laws to allow us to pay for the home. To help us, in exchange, sinasabi lang ni Mami at ni Papa na, sige, yung binabayad nyo na lang sa renta ninyo, yun din yung bayad nyo dito. Tapos pay when able. Ang kwento talaga po nito ay, nakatingin ako sa classified ads. Nung time kasi na yun, hindi pa uso ang yung mga app na makakahanap ka ng mga farm lots or wala din naman sa isip ko kasi wala naman din ako mamanahin sa pamilya kong mga land, no? So nakatingin ako sa classified ads. Ang ipapalit ko sana ay kotse para sa Revo ko. Kasi nung time po na yon nag-shoot kami ng Lobo nila Angel. Lagi ako niloloko ng mga cameraman, ng mga kaibigan namin. Kubaw! Kasi FX eh. Diba? FX. Ako nagda-drive naman akong driver. So sabi ko, sige palitan na ng kotse kasi may 250,000 pesos ako na naipon. At malaki po yun nung time na yun kasi ang sweldo ko lang naman noon, I think ay 7.5 or mga 8, no? Tapos, Per shooting day. per shooting day po. At hindi yun malaki, Miss Karen, as you know, no? Kasi nga, hindi naman ako bida. Pero masipag ako. At dahil hindi ako bida, ang nakita ko doon ay, pag hindi bida, hindi masyadong pinapansin pag marami kang racket na tatanggapin. So tumanggap ako ng mga rules na papatayin sa teleserye, yung mami ni ganito, pang fourth choice ako, ay okay lang yun, walang problema sa akin yun, okay sa akin. Tapos finally nakita ko sa classified ads, nakalagay, farm lot for sale. Ang nabilhan po namin ito ay navigator na seaman, si Sir Jay. Yung 7 or 8 na land dito magkakatabi, pahaba, ay kanya lahat. Pero nung time na binili namin to, halos di mo to mapasukan kasi gubad-gubad pa. Siyempre ako naman, in my very, very hopeful mind and very imaginative mind, ganda. Ganda ako. Tapos sabi ko, 250,000. Eh, yung benta niya, hindi naman 250,000, mas malaki doon. Oo. But something inside me told me na parang, gusto ko ba talaga ng bagong kotse? Baka naman napipilitan lang ako or napipressure na ba ako?
na magpalit ng kotse kasi nga binibiro nila ako na mamamasada daw ako. Tapos, nung nag-isip ako, ba't ako magpapadala sa ganun? Hindi naman sila ang magbabayad ng kahit na anong bibilin ko. So, nag-usap po kami ni Boy at sabi ko, kasi I call him Tata, tingnan natin yung farm lot, no? Tapos naman na yung bahay, baka pwede nating bilhin yun. Sabi ni Boyet, may pambayad ka ba doon? May pambayad ka? Sabi ko, wala. May 250 ako. So, tingnan natin kung pwede na. Pero nakakatawa, never pa po ako nangutang at that time, bukod sa utang namin sa in-laws ko. Pero naisip ko, kung nakapractice nga kami na nagbabayad kami kila mami, ba't di ko naman gawin sa iba? Pero mas nakakatakot. Tapos nung time po na yun, nung kausap namin Sir Jay, napakabait naman niya, inikot niya kami. Tapos sabi niya, alam mo ma'am, pwede mag-monthly ka na lang. Tanggapin ko na yung 250 mo, tapos mag-monthly ka sa akin. 5 years to pay, ganyan. I think nung time na yon, kausap ko si Tito Tirso Cruz III. Siya po ang tatay ko noon sa teleserye namin na Only You. Sabi ko, Tay, anong stand mo sa utang? Sabi ko kasi, Ilang taon ka nito? Siguro po mga 23 years old po. Hindi ko rin naman alam kung gaano katagal ang tatakbuhin ng karera ko. Hindi ko na naman din po nakita na hanggang ngayon mag-aartista ako. Hindi rin ako tapos ng college. So wala akong fallback na tinatawag nila. So sabi ko, Tay, anong palagay mo? Ano naman siya nagsabi sa akin? Alam mo, sa sipag mo, meron at meron kang maipambabayad. Sabi niya, so huwag kang matakot mangutang. So napaisip po ako, tapos sabi ko, Tay, paano kasi pag wala akong pambayad, anong gagawin ko? Sabi niya, lahat ng bagay na dadaan sa pakiusap, basta tao ka humarap. So sinabi ko kay Sir Jay ganito. So ang gagawin po natin, pag hindi ko po kayo nabayaran, dahil artista po ako, pwede niyo po akong ipa-TV patrol. Sabi ko sa kanya, totoo, Miss Karen, wala ko iba So yun ang di ba sa bank loan, kailangan may collateral ka. Ito naman yung collateral, di ba? Pero kailangan meron kang, ano man tawag doon, yung co-maker, mga ganun. Wala kami co-maker, ako lang. Ayoko naman mandamay pa ng in-laws ko na, Mami, co-maker kayo, hindi naman ganun. So ngayon sabi ko, i-TV patrol nyo na lang po ako. Hindi po ako natatakot. Pabalita niyo po ako, okay lang po. Yun na po yung pinakaano ko sa inyo. Tapos mula noon, na nabili namin ito, at nung time na yun, parang I think they had requested for the money earlier. Sakto naman, Mas Karen, na nagkapera kami ni Boyet. So sabi ni Boyet sa akin, sino yung nag-doorbell? Sabi ko yung may-ari ng farm, I think they need it. They need the money now. And I was thinking, since they were very nice to us in the beginning, we have that money in the bank. Kanya, but that's the only money you have in the bank. Sabi ni Boyet. Yeah, pero don't worry, may 10,000 may iwan sa bank account natin pag binayad ko sa kanya yung buo. At least bayad na yung farm. Sabi niya, yung 10,000, yun na yun Sabi niya, yung may iwan na savings mo. At ang sabi ko sa asawa ko, alam mo if there's anything na na-afford natin at natutunan ko sa pagbili ng una mong bahay bago ka mag-invest ng mga farm, ng mga beach properties, ay kahit anong mangyari, meron at meron tayong titirhan. So dahil naisip ko yun, bakit di na ako masyadong natakot? So binigay ko yung pera. Tapos sabi ko kay Boyet, taruin mo sila, Mami, ikaw ng ulam nila sa bahay. Kasi wala na tayong ulam. Pero natawa-tawa yung mother-in-law kasi sabi niya, tapang niya. After nun, nakabili na po kami paulit-ulit. Pero so this particular land is very, very sentimental for Boyet and I because this really, if not the first home, this really gave us the courage to dream bigger for our family. Tingnan nyo to, ang galing Halika. Okay. Buti na lang cowboy ka, Karen. Of course. Halika. Reporter Halika. tayo. Oo, yung mga pinuntahan mo, mga okay. Yan. Yan. So hanggang ito, kay na Dimples pa rin ito. Yes. So parang may ravine lang dyan. Tapos... ang ganda. At Thank ang you. lamig. Okay, Ingat yes, ka, yes, dear, yes. O tapos ito, tinayo po nila. May pa-bridge kayo na kami. to. Para lang... Kayo na naglagay nito. Yes, kasi para lang may madaanan yung mga farmers Diba? na Ang cute, nagtatanim. Oo. Pero meron Just- palawakan dito. Wait, Ayan. Buti magaling kang maglakad sa ganito. Ang ganda ng kawayan feels. At dito mo malalaman yung pagiging Filipino natin kasi 'di ba kawayan is one of the strongest materials, Oo. no?
na meron tayo. Ito rin naman kasi, dito na niyang galing yung mga bumagsak na. We didn't even have to cut them anymore kasi bumabagsak siya. So para hindi masayang, kapag bumabagyo, bumabagsak yung mga puno, imbis na itapon mo siya or ganito yung nangyayari. Okay, pero guys, tinan mo, matibay ito, Dimples. Yes. Oh my oo. God. Oo. Sobrang tibay, di ba? Sana wag natin. Nabigla ka. Pero papatunayan ko sa yung matibay. Halika na. Oh, di ba? Ayan, okay, okay. Wow, ang laki ng 7,000, Oo. 7,000 square Yeah. meters. It's super Wow. nice here. Oh my So these are pineapples. We also have mga papaya. We also have a manga here, kawayan. Ay, dito tayo. At itong papaya na to, ay itong pineapple, talagang nag-harvest kayo? Opo, opo. Nag-harvest kami. Tapos ayan pa siya, hanggang pababa. So all those spiky crops Oh you see my. are all pineapples. At lahat yan sa inyo, binibenta nyo ba yung pineapples yun? No, we don't. We just give it away for our Oo, friends. Oo. yeah. Wow, look at that. So para lang hindi masayang yung lupa. Tapos you hear the batis. Oo, nandun. Mm-mm. Hanggang dyan. And then ang ganda ng view kasi you don't see any other homes over there. Canopy of Yeah. trees lang siya talaga. Right? No? Nice na. So this is such an escape. Alam nyo, Yeah. kaya maraming Pilipino and all over the world, maraming gusto magkaroon ng farm. 'Di ba? So ang farm, kung maghahanap kayo ng agricultural lot, dapat hindi yung curated. Ayoko Oo. talaga. Ayoko ng At saka curated. yun ang best price din, 'di ba? Yes, kasi pag bibili ka ng lupa, pag bibilin mo ito ng na-develop na ng mga may-ari, kasi usually naman ang farms are not developed naman as a developer, but yung mga may-ari din, syempre may added value na yon. Pero ang trouble nun, ang con nun ay pagka bumili ka na develop nila, hindi mo na yun masyadong madedevelop sa style na gusto mo. Eh kami kasi kahit kubo lang siguro ilagay mo dito, masaya na kami. Wow! Look at that. So ito pa hanggang dito pa. Yeah. Here. So up until that pa. Until here. So ang lupa po nila, isipin nyo, tumawid na tayo hanggang doon. Yeah. Doon yon sa ano yun, Kawayan? So may ravine pa, yes. Sa Opo. pagbagsak sa ravine, Yes. hanggang... Until here. Here pa. Tapos I want you to look at how nice. Kasi yun yung talagang pinaka best spot is that when you look out here, kahit magkape ka lang dito, mupo ka lang. Or camping. You can also camp. Here. Yan ang nice. See? Ay, ang ganda. Yeah. Pero hanggang dun pa. Yeah, here. Doon pa yung naririnig Pati mo. yun. Hanggang doon pa. Ito yan. hanggang sa baba, lupa nyo pa. Yes. Here. Wow. There. My God, what a blessing. What God a is good. blessing. Yeah. God is good. At saka, I think, pinakamaganda is that Boyet and I would always practice na pigilan ang mga sarili namin to decide so much for the kids. Yeah. Kasi minsan, di ba tayo, pag magulang ka, may resource ka, may pera ka naman, ay, pagawa ko to ng ganito. Not involving the children. Now, si Alonso kasi, pag tinatanong namin siya, siya yung nandito, at si Cal, laging sinasabi nila na, keep it simple. Si keep it Cal natural. is panganay, 20 years old. Yes. Alonso is 9. 9 and... Ilio is 2. Okay. Oo. So, parang kumbaga, it's a family Yeah. decision. Yeah. And it's a family project all the Together. time. So kahit wala si Cal dito, we always ask her, never nagde-depreciate naman ang lupa. Unless mangailangan ka, tapos gusto mo ibenta, palugi. Pero ang lupa, kahit wala kang gawin dyan, ibenta mo yan bukas, mas mahal na yan kaysa kahapon mong nabili. Kaya they say, diba, na sa real estate daw, when should you have started? Kailan ka dapat nagsimula pag real estate? Kahapon. Oo. Yesterday! Ganon. Kahapon Yesterday! yun. Eto na nga ang pinakahihintay nating condo tour. Welcome to the Family HQ! I'm just bringing you on a usual day kapag chine-check ko yung spaces namin. Ano ang nais mo sabihin sa mga kasamahan mo sa showbiz? What are the pitfalls? I also acknowledge that mapa-artista ka or hindi, you go through different seasons in your lives. No? And some chapters, you're not exactly proud of them. Dahil ang bilis mong kinikita yung pera, ang bilis mo rin nagastusin kasi inisip mo,
ay sa isang araw kinita ko yung 100,000. Hindi, pwede ko na rin gastusin yun ng ganun kabilis. But I think what we fail to realize is that, again, my husband would always tell me this, and because he's not artista, I always listen to him. He's very simple eh. Hindi lahat ng ito, ng nakikita mong magara, ay forever nandito. So kung ano yung makuha natin, gawin natin yung best natin para mapalaki yun, or at least to hang on to it in a good way. So nung mga time na yon, I think one of the lessons I learned early on ay kung hindi mo afford, wag mong bilhin. Responsable ka at nagsimula lahat ito because of your childhood. Yes, Ikwento oo. mo ang buhay ni Dimples bago naging artista. I was born into a family that was very simple. Ang nanay ko po, bumibili kami ng mga tsinelas, mga decor sa bahay, sa Divisoria, Tabora, sa Quiapo at sa Baclaran. Tapos binibenta ng nanay ko yun. So basically, pag tinatanong ako, anong trabaho ng mami mo? Nagbabuy and sell kami. We buy from Divisoria and then we sell it in the village. Pero ganun yung nanay ko, madiskarte siya. While my papa was a postmaster, no, in the PhilPost, no. What's nice about my papa and my mama they were a good match in the sense that my mama was very ambitious and she was very madiskarte, but my papa was the one who always grounds my mama and says, Simple. simple lang tayo. But my papa also did not fail to give me advice na, alam mo, ang pinakalibre na masarap sa buhay ay ang pangarap. Ngayon, ang tawag na nila, manifest. Nung time na yon, pangarap yung pagkakasabi ng tatay ko, hindi pa uso yung word na manifest. So I always remember, if I don't want to do it for myself, I would want to do more for my family. And we hardly had anything. In fact, wala pa nga akong black na sapatos eh. Yung rubber shoes na pinaglumaan, yun ang meron ako. So, lagi akong binubully kasi iba itsura ko. May sister pa ako had leukemia at that time. So, yung tatay ko, pumipila siya sa PCSO para humingi ng tulong. Doon ko nalaman the value of humility, to ask for help. Na pag humingi ka ng tulong, wag mong abusahin yung mga taong nagbibigay sa'yo. Kasi pag ang tao nagbigay sa'yo, they're taking it from their own. Artista ka na nun when your dad passed away, but you became more of a breadwinner. Oh yeah, even more. Because then I realized, hindi pa pala ako pwedeng magtapos muna ng college kasi may dalawa pa akong kapatid. Parang bigla akong na-realize na, naku, sa pagkawala pala ni Papa. Kasi tumutulong naman na po ako sa pagkawala ni Pebbles. Pero nung nawala si Papa, doon ko naisip, ay, ako pa man din yung ate. Pag panganay ka, parang matik, diba? Na parang you have to help. And it was not, parang difficult to accept. Boyet and I really started from zero. You got married at 20. Ang At bata, 19. 19. Yes, at 19. Tapos tatlo na ang anak mo ngayon. Opo, hindi ko rin naisip na lumipas yung panahon, nanganak ako ng 3. Kasi ang inisip ko lang talaga, punta ko sa Baclaran noon when I was 19 and I said, Lord, kapag nag-asawa kami ni Boyet, baka pwede na kahit isang baby lang. Gusto ko lang naman masubukan magkaanak. Kasi nga, namatay yung kapatid ko, 9 years old siya. Namatay si Papa, 40 years old siya. So lagi kong inisip, baka kunin mo rin akong maaga, patry mo naman sa akin magkapamilya. Yun naman yung dasal ko lang. Pero syempre, being married at 19, it's not something that you encourage, especially the younger people now, to get into because times have changed. So much harder to raise a family and even stay in a marriage, no? Ang panganay mo, si Callie, is a pilot. Yes A po. licensed pilot. Licensed pilot. You must be so proud. I'm so proud and also very, very happy. What makes me happier is not the fact that she has become a pilot, but because she is doing this at a very young age and that she's happy. Boyet and I had a pact nung mga bata pa lang kaming nagsisimula ng marriage na to, at ang sabi talaga namin sa isa't isa, ang dapat goal natin ay happy children, not successful children. What is the Bible verse na paborito mo that you hold dearly? I have memorized a psalm that is
So it starts as, blessed be the Lord my rock, who trains my hands for battle, my fingers for war. My safeguard and my fortress, my stronghold, my deliverer, my shield in whom I trust, who subdues peoples around me. Tapos sa dulo nun, whoever clings to me, I will deliver. Whoever knows my name, I will set on high. All who call upon me, I will answer. I will be with them in distress. I will deliver them and give them honor. And with length of days, I will satisfy them and show them my saving power. Ako kasi, I'm not shy to ask for help. So, lagi kong sinasabi na, Lord, ikaw na to kasi hindi ko naman to magagawa on my own. If I were only going to rely on my strengths and my weaknesses and my gifts, merong mas magaling sa akin lagi eh. May mas maganda, mas sexy, mas paborito. Pero, you call me by my name, and that is value.